The Philippine Army must continue to build on the significant gains that we have achieved in internal security and work with law enforcement agencies to address emerging threats. Sa gitna ng aligasyon ng destabilisasyon sa pamahalaan, dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng ika-129 na anibersaryo ng Philippine Army ngayong araw sa Port Bonifacio, Taguig. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang sakripisyo at mahalagang papel ng mga sundalo sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Binigyang diin din niya ang patuloy na kahalagahan ng hukbong katihan sa pagtiyak ng seguridad ng buong bayan. Ayon kay PBBM, dapat ipagpatuloy ng Philippine Army ang mga nakamit na tagumpay laban sa insurhensiya at iba pang banta na kinakahap ng bansa ngayon. Kasabay nito, hinikayat niya ang mas matibay na koordinasyon sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas upang epektibong matugunan ang mga umuusbong na hamon sa seguridad. At present, the DND and the AFP are monitoring developments on the ground to ensure that we sustain our progress in addressing internal security threats. Aniya kailangan ngayon ang isang puwersang mabilis kumilos at handa sa iba't ibang uri ng banta, mula sa tradisyonal hanggang sa mga bagong anyo nito. Nananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagpapatibay ng external defense sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. We are strengthening the Philippine Army's role in external defense through the Comprehensive Archipelagic Defense Concept. This concept enables the Army to perform external security operations while gradually transitioning its internal security operations. Tiniyak naman ng pamunuan ng Philippine Army na handa ang kanilang hanay na harapin ang kasalukuyan at mga umuusbong na banta sa seguridad ng bansa. As a result, our major units, while sustaining internal security gains, are now better postured for territorial defense. Guided by our comprehensive archipelagic defense concept, every unit stands ready to defend the nation against external threats and actions that undermine our peace and stability. Samantala, nauna ng pinabulaanan ng Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines ang issue ng kudetami sa pangunguna ng umano'y Third Force. We have already spoken clearly on this matter. There is no third force within the AFP. We do not validate, nor do we dignify itong unverified social media narratives na to. Wala. As responsible citizens, why don't they execute the proper affidavit and file it with the law enforcement and prosecutorial officials so it can be investigated properly? Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.